May mga pag-ibig na nagsisimula sa matamis na pangako, ngunit nagtatapos sa mapait na katotohanan. Ako po si Donna, at ito ang Tadhana Tiva. Samahan niyo akong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding lason ay maaaring magmula sa pinakamatamis na halik. Paano kung ang kasal na pinapangarap mo ang magiging entablado ng pinakamalaking paghuhusga sa iyong buhay? At ang taong pinangakuan mong mamahalin habang buhay ay siya palang may pinakamadilim na sikreto? Payapa ang umaga. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na kahoy ng lumang bahay sa ermita. Dala ang amoy ng sampagwita mula sa hardin. Sa harap ng maliit na altar, sinindihan ni Aurora Luwalhati ang isang puting kandila. 5 taon na pala. 5 taon mula nang mawala ang kanyang ina. Ang kandila ay para sa kanya. Ang dasal ay para sa kanya. Nay, sana po masaya na kayo dyan. Bulong niya sa hangin. Kinuha niya ang paboritong rosaryo ng ina, isang kwintas na gawa sa pinakinis na itim na kahoy, may krus na pilak na medyo kupas na sa tagal ng panahon. Ito ang laging hawak ng kanyang ina habang nagdarasal sa veranda tuwing hapon. Amoy ng lumang alaala, amoy ng pagmamahal. Habang marahan niyang pinupunasan ng malambot na tela ang bawat butil, naramdaman niyang tila may isang maluwag. Ang 10 butil sa 2 misteryo. Kumikilos ito. Hindi tulad ng iba na mahigpit ang pagkakakabit. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang pihitin ito gamit ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan. Parang isang hiningang pinipigilan. Umikot ito. At sa kanyang pagkagulat, bumukas. Hindi ito solidong kahoy. Ito ay isang maliit na sisidlan. At sa loob, may isang piraso ng papel na nakalukot na napakaliit. Tila sinulid na lamang sa itsura. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang maglalagay ng ganito sa loob ng isang rosaryo? Nanginginig ang mga kamay. Maingat niyang kinuha ang papel. Marupok ito. Halos maging abo sa kaunting pagkakamali. Inilatag niya ito sa kanyang palad. Mas maliit pa ito sa kanyang kuko. Itinapat niya ito sa liwanag mula sa bintana. May sulat. Sulat kamay ng kanyang ina. Kupas na ang tinta, pero nababasa pa. 3 salita lamang. Celestina, huwag pagkatiwalaan. Pera. Paulit-ulit na binasa ni Aurora ang mga salita. Ang utak niya ay ayaw itong tanggapin. Si Tita Celestina, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina, ang babaeng tumayong pangalawang ina sa kanya mula nang mawala ito, ang halos nag-organisa ng lahat para sa nalalapit niyang kasal. Hindi. Imposible. Baka nagkamali lang siya ng basa. Baka ibang Celestina. Pero alam niya kung kaninong pangalan ang nakasulat doon. Kinuyuyom niya ang kanyang palad, nararamdaman ng luma at marupok na papel sa loob. Ang init ng kandila sa kanyang harapan ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip, pakiramdam niya ay nilalamig siya mula sa loob palabas. Bakit? Anong pera? Bakit kailangang itago sa ganitong paraan? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Isang boses na malambing, puno ng pag-aalala. Anak, handa na ba ang lahat para sa kasal? Napalingon si Aurora. Nakatayo sa may pintuan si Doña Celestina, nakangiti ng buong pagmamahal. Dahan-dahan itong lumapit at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Sa isang iglap, ikinuyom ni Aurora ng mahigpit ang kanyang palad. Tinatago ang maliit na papel na ngayon ay parang nagliliyab na apoy sa loob ng kanyang kamao. Ang nangiti ni Aurora ay tila isang maskarang idinikit sa kanyang mukha. Pinilit niyang maging natural. Iniisip ko lang po ang mga final details, tita. Medyo na-overwhelm lang po siguro. Hinaplos ni Celestina ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, anak. I'm here. Kami ni Sebas. Kami ang bahala sa lahat. Ang tanging trabaho mo ay maging pinakamagandang bride sa buong mundo. Ang bawat salita
ay parang balot sa pulot. Ngunit sa pandinig ni Aurora, may lason. Ang papel sa kanyang palad ay tila isang uling na nagbabaga, nagpapaalala sa kanya ng mga salitang nabasa niya. Kinabukasan, maagang dumating si Sebas, may dalang isang maliit at eleganteng paper bag. "Good morning, my future Mrs. Montenegro," bati niya sabay halik sa noo ni Aurora. "I have something for you." Inabot niya ang isang kahon. Sa loob, isang bagong-bagong cellphone, ang pinakabago at pinakamahal na modelo. "Para updated ka sa lahat, mahal. At para isang tawag ko lang, andyan ka na," sabi ni Sebas. Ang nangiti niya ay kasing perpekto ng kanyang ayos. Nakasetup na lahat. Contacts mo, apps, everything. "Salamat, Sebas. You're so thoughtful," sagot ni Aurora. Pinipilit ngitian ng nobyo. Pero sa loob-loob niya, isang malamig na kaba ang gumapang. Masyadong perpekto, masyadong convenient. Nang mag-isa na siya sa kanyang silid, sinubukan niyang gamitin ang telepono. Totoo nga. Lahat ng kailangan niya ay nandoon na. Parang ang luma niyang phone ay isinalin na lamang bigla. May kung anong hindi tama. Pakiramdam niya. Bawat pindot niya ay may nanonood. Binuksan niya ang web browser. Nagsimula siyang mag-type. Private Investigator Manila. Ngunit bago pa niya mapindot ang search, natigilan siya. Paano kung nakikita nila ang lahat ng ginagawa niya? Ang search history niya. Nanginginig ang daliri. Binura niya ang bawat letra. Isa-isa. Hanggang sa naging blanco muli ang search bar. Isinara niya ang browser at ibinaba ang telepono na parang napapaso. Sa hapunan, habang pinag-uusapan ang mga bulaklak para sa kasal, muling ginamit ni Celestina ang kanyang sandata. "Huwag mo nang alalahanin ang gastos, iha. Ang mahalaga ay masaya ka. Maliit na bagay lang ito kumpara sa utang na loob ko sa mami mo at sa responsibilidad kong alagaan ka." Tumagos ang salitang utang na loob sa puso ni Aurora. Heto na naman, ang paalala na mayroon siyang utang na dapat bayaran ng walang hanggang pasasalamat at pagtitiwala. Dahil dito, ang duda niya ay nagiging kasalanan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Tita Dory, ang dati nilang kasambahay na matanda na at matagal nang nagretiro. Tuwang-tuwa si Aurora na makita ang babaeng nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Nagkakwentuhan sila sa sala, tinitingnan ang mga lumang litrato. Itinuro ni Dory ang isang larawan ng ina ni Aurora, nakangiti habang hawak ang isang tasa. "Naalala ko pa," sabi ni Tita Dory na may ngiti sa mga labi. Paboritong-paborito ng senyora ang tsaang iyon na galing pa kay Ma'am Celestina. Iyon ang lagi niyang iniinom tuwing hapon. Sayang, iyon din ang huli niyang ininom bago siya. Biglang natigil sa pagsasalita si Tita Dory. Nanlaki ang kanyang mga mata na tila may nasabi siyang hindi dapat. Ang tingin niya ay napunta sa likuran ni Aurora. Naramdaman ni Aurora ang presensya ni Celestina bago pa man niya ito makita. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Celestina. Walang emosyon ng muka. Pero ang mga mata ay matalim. Agad na nagbago ang usapan ni Tita Dory. Ang ibig kong sabihin, bago siya umalis sa biyahe niya. Ay nako, ang ulyanin ko na talaga. Pero huli na. Ang mga salita ay narinig na. Isang piraso na naman ang palaisipan. Anong tsa? Bakit biglang natakot si Tita Dory? Kinagabihan, hindi na natiis ni Aurora. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ng isang taong wala sa loob ng bahay na ito. Kinuha niya ang bago niyang telepono, nanginginig ang kamay. Sa listahan ng kanyang mga contact, hinanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Bel Walhati, ang kapatid niya sa ama. Nag-aalangan siyang pindutin ang call button. Alam ang pader sa pagitan nilang dalawa. Pero ang desperation ay mas malakas kaysa pride. Huminga siya ng malalim at akmang pipindutin na ito
Ng isang kamay, ang marahang kumuha ng telepono mula sa kanya. Si Sebas, nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay kalmado, pero ang mga mata ay malamig. "Sinong kausap mo, mahal?" tanong niya sa malumanay na boses. "Huwag mo nang istorbohin ang mga taong matagal ka nang tinalikuran." Kinabukasan, gumawa ng paraan si Aurora. Nagpaalam siyang pupunta sa National Bookstore. "Kailangan ko lang bumili ng mga art materials, Sebas, para may magawa naman ako." Pumayag si Sebas, ngunit may kondisyon. "Okay, mahal, pero isasama mo si Mang Jun, ang driver natin, for your safety." Alam ni Aurora na hindi iyon para sa kanyang kaligtasan. Iyon ay para masigurong alam nila kung saan siya pupunta. Pagdating sa bookstore, sinabi niya kay Mang Jun na maghintay lang sa kotse at bibilisan niya lang. Sa loob, hindi siya dumiretso sa mga canvas at pintura. Lumabas siya sa kabilang pinto ng gusali, sumakay ng taxi, at binigay ang isang address sa Sampaloc na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang amoy ng piniritong isda at ang mainit na hangin mula sa kalye ang sumalubong sa kanya. Ibang-iba sa malinis at mabangong hangin sa kanilang mansyon. Huminto ang taxi sa tapat ng isang maliit na karinderya na may pangalang Belly Good sa loob. Sa gitna ng abalang mga customer at ugong ng dekuryenteng bentilador, nandoon si Belle. Naka-apron, pawisan ang noo, at mabilis na nag-aasikaso ng mga order. Malayo sa imahe ng isang luwalhati, nakakita siya ni Belle. Ang mga mata nito ay sandaling nagulat bago naging malamig at matigas. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Belle. Ang boses ay walang anumang init. "Belle, kailangan kitang makausap." Pakiusap ni Aurora, halos pabulong. Pinunasan ni Belle ang isang mesa sa sulok. "Umupo ka. 5 minuto." Nanginginig na umupo si Aurora. Ikinuwento niya ang lahat. Ang liham sa rosaryo, ang telepono, ang sinabi ni Tita Dory tungkol sa tsa, ang pagbabawal ni Sebas na tawagan siya. Bawat salita ay puno ng takot at pagkalito. Sa buong pagkukwento niya, si Belle ay nakatayo lang, nakahalukip-kip, walang reaksyon. Nang matapos si Aurora, isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Belle. "Wow! Ang luwalhating prinsesa, napadpad sa aking kaharian ng mantika," sabi ni Belle, puno ng sarkasmo. "At bakit? Kasi may problema ka sa palasyo mo?" "Belle, seryoso ako." "Seryoso?" putol ni Belle. "Ngayon ka lang lumapit sa kin kasi kailangan mong ko? Nasaan ka noong itinaboy kami ni Mama na parang aso? Nasaan ka noong kailangan namin ng tulong? Oo nga pala. Busy ka sa pagiging perpektong anak. Hindi mo naintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi?" sabi ni Belle. Lumapit ang mukha. Drama ng mayayaman yan, Aurora. Problema ng mga taong masyadong maraming pera at oras. Pasensya na, pero dito ang problema namin ay kung paano babayaran ang upa at kung may kakainin ba bukas. Wala akong panahon dyan. Tumalikod si Belle at nagsimulang maghugas ng mga plato. Ang bawat kalansing ay parang isang sampal sa mukha ni Aurora. Umiiyak na si Aurora. Ang huling pag-asa niya ay gumuho sa kanyang harapan. Tumayo siya para umalis, talunan, at mas lalong nag-iisa. Nang akma na siyang hahakbang palabas, huminto si Belle sa paghuhugas. Kumuha ito ng isang plato, nilagyan ng kanin at adobo, at inilapag ng malakas sa mesa sa harap ni Aurora. "Kumain ka," utos ni Belle, hindi nakatingin sa kanya. "Ayokong mamatay ka sa gutom dito sa pamamahay ko." Iyon lang, isang maliit na kilos, pero sa kabila ng masasakit na salita, iyon ay isang sinag ng liwanag, ngunit hindi sapat. Hindi ginalaw ni Aurora ang pagkain, tumulo ang kanyang luha. "Salamat," bulong niya, bago tuluyang tumalikod at lumabas ng karinderya. Habang naglalakad siya pabalik sa lugar kung saan naghihintay si Mang Jun,
Pakiramdam niya ay mas mabigat ang mundo. Ang kapatid niya, ang huling pamilya niya, ay tinalikuran na rin siya. Nang makarating siya sa gate ng kanilang bahay, bumaba siya mula sa kotse, pagod ang kaluluwa. At doon, nakita niya siya. Nakatayo si Sebas sa may gate, naghihintay. Ang postura niya ay kalmado, pero ang kanyang mukha ay malamig at walang namamngiti. "Saan ka galing?" tanong niya. Ang boses ay tahimik ngunit mabigat. "Akala ko ba may usapan tayo na magpapahinga ka lang?" Ang tanong ni Sebas ay parang isang pader na humarang sa daan ni Aurora. Malamig, matigas. "Nag-ikot-ikot lang ako sa mall, Sebas." Mabilis niyang sagot. Pinipilit na huwag mautal. "Masyadong maraming tao. Nahilo ako. Umuwi na lang ako kaagad." Tinitigan siya ni Sebas ng ilang segundo, mga matang tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, lumambot ang ekspresyon nito. "I was just worried, mahal. You know how much you mean to me. Halika na sa loob." Inakbayan siya ni Sebas papasok, ngunit ang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad ay isa na ngayong rehas na bakal. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Aurora sa sarili niyang pamamahay. Bawat ngiti ay kalkulado. Bawat sagot ay pinag-isipan. Ang pagpapanggap ay nakakapagod. Isang hapon, hindi na niya kinaya ang pakiramdam na nasasakal. Kailangan niya ng isang lugar kung saan makakahinga siya. Isang lugar na hindi pa nababahira ng mga kasinungalingan ni Sebas at Celestina. Ang lumang art studio ng kanyang ina. Nasa likod ito ng hardin, isang maliit na bahay kubo na ngayon ay nababalot na ng mga gumagapang na halaman. Pinihit niya ang lumang seradura. Bumukas ito kasabay ng isang mahinang langit-ngit. Ang amoy ng lumang pintura at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa ilalim nito, parang naroon pa rin ang pamilyar na amoy ng kanyang ina. Ang mga canvas na hindi natapos ay nakasandal pa rin sa pader. Ang mga brush ay nakasalansan pa rin sa mga garapon. Dito, parang humihinga pa rin ang alaala ng kanyang ina. Umupo siya sa isang lumang silya at niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa wakas, dito, malaya siyang umiyak. Nang medyo gumaan ang kanyang pakiramdam, napansin niya ang isang baul sa sulok. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga luma at nagdidilaw ng sketchbook ng kanyang ina. Kinuha niya ang isa. Sa mga unang pahina, naroon ang mga dibuho ng mga bulaklak, ng paglubog ng araw sa Manila Bay, ng mga ibon. Payapa, masaya. Sa paglipat niya ng pahina, nakita niya ang mga sketch ng kanyang sarili noong bata pa siya. Bawat guhit ay puno ng pagmamahal. Muli na namang namasa ang kanyang mga mata. At pagkatapos, nakita niya ito, isang portrait ni Celestina. Maganda ang pagkakaguhit, detalyado. Ngunit sa paglipat pa niya ng mga pahina, paunti-unting nag-iiba ang mga larawan. Ang mga sumunod na sketch ni Celestina ay mas mabilis, mas magulo. Hanggang sa umabot siya sa isang pahina na puno ng iba't ibang sketch ng mukha ni Celestina. Ngunit ang mga ito ay iba na. Ang mga ngiti ay tila mapanukso. Ang mga mata ay may dilim. May mga guhit na marahas, mga linyang kinansela ng paulit-ulit na parang idiniin sa galit. Sa isang sketch, ang buong mukha ni Celestina ay nilagyan ng malaking ekis. Hindi ito sining. Ito ay galit, ito ay sakit. Ito ay isang babala na hindi na isatinig. Niyakap ni Aurora ang sketchbook. Hindi pala siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman. Ang takot niya, ang duda niya, naramdaman na rin ito ng kanyang ina noon. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto, may narinig siyang mahinang katok sa salamin ng kanyang bintana sa may veranda. Napatayo siya, takot. Sinong kakatok doon? Ngunit muling umulit ang tunog. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa kurtina. Sa veranda, nakatayo ang isang anino. Si Belle. Mabilis niyang binuksan ang sliding door. "Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakaakyat?" Hindi sumagot si Belle.
Inihagis nito sa kanya ang isang maliit na bagay, isang mumurahing keypad na cellphone at isang SIM card na nakatape dito. "Huwag kang tanga," sabi ni Belle sa mahinang boses. Ang mga mata ay mabilis na tinitingnan ng paligid. "Kung may kailangan kang sabihin, dito mo ako tawagan. Huwag dyan sa pesteng telepono mo na alam ng buong mundo kung anong iniisip mo." Natigilan si Aurora, hawak ang telepono. Akma nang tatalikod si Belle para bumaba ng muli itong humarap. "May naaalala ako," sabi nito, "tungkol sa isang investment ni Sebas. Noong mismong linggo na namatay si tita. Hating gabi, tahimik ang buong bahay. Ngunit sa kwarto ni Aurora, may liwanag mula sa maliit na screen ng mumurahing telepono. Ang bawat pindot sa plastic keypad ay isang ingay sa katahimikan, isang tibok ng pag-asa, Aurora. "Gising ka pa?" Ilang segundo lang, nag-vibrate ang telepono. Belle, gising pa. Ano yon? Doon nagsimula ang kanilang lihim na komunikasyon. Sa gabi, kapag ang lahat ay tulog na, ang dalawang magkapatid ay nagiging mga investigador. Ang mamahaling teleponong bigay ni Sebas ay nakatago lang sa drawer. Isang palamuti, isang espiya. Ang luma at mumurahing telepono ang naging sandata nila. "Aurora, sabi mo may investment si Sebas." "Oo, may kakilala ako sa City Hall. Mahirap pero titingnan ko." Lumipas ang ilang araw. Bawat text mula kay Belle ay hinihintay ni Aurora na parang isang hininga. "Belle, may nahanap ako. Hindi investment, real estate." "Aurora, ano? Saan?" "Belle, isang condo unit sa Makati. Maganda. Mahal." Nanlamig si Aurora. "Magkano ang sweldo ni Sebas?" Tanong niya sa sarili. Isang successful na architect? Oo, pero sapat ba para bumili ng ganoong unit? Aurora, paano niya binayaran? Ang sagot ni Belle ay ang sumunod na pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. PEL. Iyon ang nakakapagtaka. Walang loan, binayaran ng cash. Isang buwan matapos mamatay si tita. Napahawak si Aurora sa kanyang dibdib. Hindi na ito haka-haka. Ito na. Isang totoong ebidensya. Kinagabihan, nagkita sila. Sa saradong karinderya ni Belle, sa ilalim ng ilaw ng isang kupas na bombilya, ang dalawang magkapatid ay magkaharap. Ang amoy ng mantika at sibuyas ay humahalo sa amoy ng takot at determinasyon. Naglagay si Belle ng 2 mangkok ng mainit na instant noodles sa mesa. Habang kumakain sila sa katahimikan, pinag-uusapan nila ang mga susunod na hakbang. "Pera," sabi ni Belle. "Laging tungkol sa pera. Kailangan nating malaman kung saan galing ang cash na yon." "Ang mga record ni Mommy," sabi ni Aurora. Biglang may naalala. Lahat ng papeles niya nasa study room niya dati, doon sa lumang mesa na kahoy. Bigla siyang natigilan. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na detalye na matagal na niyang kinalimutan. May susi, bulong niya. "Anong susi?" "Sa loob ng drawer ng mesa ni Mommy. May isang maliit at kalawangin na susi. Minsan ko nang tinanong sa kanya kung para saan yon. Pero ang sabi niya, para sa mga bagay na dapat manatiling nakatago. Hindi ko alam kung para saan yon." Nagkatinginan ng dalawa. Ang kanilang mga mata ay parehong nag-aalab. "Kailangan mong makuha ang susing yon, Aurora," sabi ni Belle. Ang boses ay seryoso. Tumango si Aurora. Ito na ang susunod na hakbang. Kinabukasan, habang nasa isang meeting si Sebas at namimili naman si Celestina, nagkaroon ng pagkakataon si Aurora. Puso niya'y kumakabog. Dahan-dahan siyang pumasok sa lumang study room ng ina. Nandoon pa rin ang mesa. Ang amoy ng lumang papel at alaala. Binuksan niya ang pinakaunang drawer. Sa ilalim ng mga lumang stationery at ballpen, nandoon nga ito. Ang maliit at kalawangin na susi. Hawak ang susi. Pakiramdam niya ay hawak niya ang isang piraso ng katotohanan.
Dali-dali siyang pumunta sa kwarto ng kanyang ina, ang lugar kung saan lahat ng mahahalagang gamit nito ay nakatago. Ngunit pagdating niya sa pinto, hindi niya ito mabuksan. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Nagulat siya. Hindi naman ito dating nakalock. Mula sa kanyang likuran, isang boses ang nagsalita, malumanay at nakakakilabot. Hinahanap mo ba ito, iha? Paglingon niya, nakita niya si Celestina, nakangiti, at sa kamay nito, nakasabit sa isang daliri, ay isang susi, ang susi ng kwarto. Pinakandado ko na, sabi ni Celestina sa matamis na boses. Para maprotektahan ang mga alaala ng mahal mong ina, ako na ang nagtatago ng susi. Ang nangiti ni Celestina ay parang isang matamis na bitag. Hawak niya ang susi, hawak niya ang kapangyarihan. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa isip ni Aurora. Ang galit ay hindi na makakatulong, ang pag-iyak ay lalong hindi. Kailangan niyang maging mas matalino. Isang pekeng ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Aurora. Ibinaba niya ang kanyang balikat na tila pagod na pagod. Hi, pasensya na po tita. Masyado lang po siguro akong nai-stress. Gusto ko lang sanang tingnan ulit yung mga lumang photo album ni Mommy para maalala ko lang siya. Ang kanyang boses ay malungkot at mahina, puno ng pagsisisi. Tiningnan siya ni Celestina. Ang mga mata ay nanunuri. Ngunit nang makita ang tila totoong kalungkutan sa mukha ni Aurora, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Ito ang Aurora na kilala niya, marupok at emosyonal. Oh anak, naiintindihan ko, sabi ni Celestina, ibinulsa ang susi. Pero baka lalo ka lang malungkot. Magpahinga ka na lang muna. Ako na ang kukuha ng album para sa iyo mamaya. Salamat po tita, sagot ni Aurora. Yumuko na parang isang batang napagalitan. Sorry po talaga sa abala. Nang gabing iyon, nag-text siya kay Belle gamit ang sikretong telepono. Aurora. Nasa kanya ang susi. Imposible. Belle. Walang imposible. Kailangan lang ng tamang diskarte. Aurora. Paano? Lagi siyang nasa bahay. O kaya kasama niya si Sebas. Lahat ng tao may kahinaan. Alamin mo kung saan niya itinatago. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang pagpapanggap ni Aurora. Siya na ang pinakamasunurin at pinakamasayang bride-to-be. Tumutulong siya sa pag-ayos ng mga bulaklak. Tumatawa siya sa mga biruan ni Sebas. Nagpapasalamat siya ng paulit-ulit kay Celestina. You seem so much better, mahal, sabi ni Sebas isang araw. I realize how lucky I am to have you and Tita Celestina. Sagot ni Aurora, hinawakan ang kamay nito. I'm sorry kung naging paranoid ako lately. Pre-wedding jitters lang siguro. Naniwala si Sebas. Naniwala si Celestina. Ang kanilang guard ay unti-unting bumaba. Sa kanyang pagmamasid, nalaman ni Aurora na iniiwan ni Celestina ang kanyang handbag sa ibabaw ng tokador sa kwarto nito tuwing oras ng siesta. At sa loob ng bag na yon, sa isang maliit na bulsa, laging nandoon ang kumpol ng mga susi. Kasama ang susi sa kwarto ng kanyang ina. Ito na ang pagkakataon. Tinext niya si Belle. Aurora, 2:00 ng hapon. Siesta time. Sa handbag niya. Belle, got it? Bigyan kita ng 10 minuto. Gawa ka ng dahilan para mapunta sa second floor. 2:00 ng hapon. Tahimik ang buong bahay. Nagpaalam si Aurora na aakyat para kumuha ng libro. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Nang nasa kalagitnaan na siya ng hagdan, narinig niya ito. Isang malakas na sigaw mula sa labas ng gate. Sunog! Sunog! Tulong! May umuusok! Narinig niya ang pagmamadali ng mga kasambahay, ang pagbukas ng pinto, ang boses ni Mang Jun. Lahat sila ay nagtakbuhan, palabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Ito na ang hudyat ni Belle. Mabilis ngunit maingat,
Pumasok si Aurora sa kwarto ni Celestina. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang silid ay malinis at plansado, parang isang museum, at nandoon ito. Ang itim na leather handbag sa ibabaw ng tokador. Nanginginig ang kamay, binuksan niya ito. Amoy ng mamahaling pabango, wallet, lipstick, salamin. At nandoon nga, ang kumpol ng mga susi. Mabilis niyang tinanggal ang isang susi na pamilyar sa kanya, ang luma at medyo kalawangin na susi ng kwarto ng kanyang ina. Isinara niya ang bag at inayos na parang hindi ginalaw. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas, ang susi ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Celestina na papasok mula sa labas, medyo iritado ang mukha. False alarm lang pala. Mga bata lang na nagsisigawan, sabi ni Celestina. Napatingin ito sa kanya. "Oh anak, anong ginagawa mo dyan?" Ngumiti si Aurora ng pinakamatamis. "Wala po tita. Narinig ko po ang sigawan. Natakot lang po ako." Sa loob ng kanyang bulsa, ang malamig na metal ng susi ay parang isang tagumpay. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto. Sumandal siya dito at huminga ng malalim. Nagawa niya. Dahan-dahan, lumakad siya patungo sa pinto ng kwarto ng kanyang ina. Ito na. Ang pinto na minsang humadlang sa kanya. Ngayon, hawak na niya ang sagot. Itinaas niya ang susi. Ang kamay ay nanginginig sa excitement at takot. Dahan-dahan niyang ipinasok ito sa seradura. Nang akma na niyang pipihitin ito, isang boses ang tumawag mula sa kanyang likuran. Malamig at pamilyar. "Mahal, anong ginagawa mo dyan?" Nagyelo si Aurora sa kanyang kinatatayuan. Ang susi, kalahati ng nakapasok sa seradura, ay parang isang testigong hindi makapagsinungaling. Ang boses ni Sebas sa kanyang likuran ay hindi pa sigaw. Ngunit ang lamig nito ay sapat na para tagusin ang kanyang mga buto. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. Naririnig niya ito sa kanyang mga tainga. Kailangan niyang mag-isip, mabilis. Isang ngiti ang pilit niyang iginuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na umaasa siyang mukhang inosente. "Sebas, nagulat naman ako sa'yo." Itinaas niya ang hawak na susi. "Nakita ko lang to sa sahig malapit sa hagdan. Akala ko, ito yung susi na nawawala sa guest room. Tinitingnan ko lang kung dito ba galing." Isang kasinungalingan na sana ay sapat na. Isang paliwanag na sana ay kapanipaniwala. Tinitigan ni Sebas ang susi, pagkatapos ay ang mukha ni Aurora. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa wakas, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sebas. "Ah, ganun ba? Hindi, mahal. Lumanay ang susi na yan. Itapon mo na lang. Halika, samahan mo ako sa baba. May ipapakita ako sa iyong design para sa invitation na natin." Kinuha ni Sebas ang susi mula sa kamay ni Aurora at ibinulsa ito na parang walang anumang kahulugan. Pagkatapos ay inakbayan siya nito pababa. Kinukwentuhan tungkol sa kulay ng papel at disenyo ng mga letra. Nagpatangay si Aurora, tumatango at nakangiti, ngunit ang isip niya ay nagliliyab. Kinuha niya ang maling susi. Ang susi na hawak niya kanina ay hindi ang susi ng kwarto. Pero ano ang binubuksan nito? At ngayon, nasa kamay na ito ni Sebas. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Nag-text siya kay Belle. "Aurora, nasa kanya na." Kinuha niya. Gawa sa kahoy yung mesa, Belle. "Mesa? Anong mesa?" "Aurora, sa study room ni Mami. May drawer doon. Nandoon ang isang lumang susi. Yun ang kinuha ko kanina. Hindi ang susi ng kwarto. Akala ko pareho." "Belle, isang susi lang? Tanga. Baka yan ang mas importante. Balikan mo. Baka may duplicate." Hindi na naghintay si Aurora. Alam niyang wala ng duplicate. Pero
may isang bagay siyang naalala. Ang kalawang sa susi. Ibig sabihin, luma na ito at bihirang gamitin. Hating gabi, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Walang sapin sa paa, lumakad siya sa madilim na pasilyo, pabalik sa study room ng ina. Binuksan niya muli ang drawer ng mesa. Wala na ang susi. Pero sa ilalim ng mga lumang papel, may nakita siyang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Isang maliit, halos hindi makitang gasgas sa kahoy. Isang guhit na parang may itinuturo. Sinundan niya ng daliri ang guhit. Papunta ito sa ilalim ng drawer. Ginamit niya ang kanyang cellphone flashlight at sumilip. May isa pang susi. Nakadikit sa ilalim gamit ang lumang tape. Isang susi na kamukhang-kamukha ng kinuha ni Sebas. Ang puso ni Aurora ay napuno ng panibagong pag-asa. May duplicate nga. Dala ang susi, hindi siya pumunta sa pinto ng kwarto. Pumunta siya sa loob ng silid ng kanyang ina. Doon sa lumang art studio kung saan siya unang umiyak. Alam niyang doon niya dapat gamitin ito. Ang art studio, ang mundo ng kanyang ina, ang kanyang santuwaryo. Sinubukan niya ang susi sa pinto ng studio. Hindi gumana. Sinubukan niya sa isang maliit na cabinet. Hindi rin. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang bagay na laging nandoon pero hindi niya pinapansin. Isang malaking baul na gawa sa nara, nakatayo sa isang madilim na sulok, nababalutan ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Lumapit siya. Ang seradura nito ay luma at kalawangin. Kaparehong-kapareho ng itsura ng susi. Nanginginig ang kamay. Ipinasok niya ang susi. Pinihit. Isang malutong na click. Ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ito. Ang amoy ng lumang papel at lavender ang sumalubong sa kanya. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga dokumento. Kumuha siya ng isa. Bank statements, mga papeles ng kumpanya. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang itim na leather-bound journal. Ang diary ng kanyang ina. Umupo siya sa sahig, sa liwanag lamang ng kanyang cellphone at nagsimulang magbasa. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Mga kwento tungkol sa kanya, sa kanilang mga lakad, sa kanyang sining. Ngunit habang lumilipat ang mga petsa, unti-unting nagbabago ang tono. October 12. Nag-aalala ako para kay Celestina. She borrowed a huge amount from the company. Sabi niya para sa isang emergency. I hope she's okay. November 5. She asked for more money. I refused. Nagalit siya. For the first time, I saw a different side of her. Parang hindi ko siya kilala. Disyembre 21. Sebas has been visiting more often. He's charming. But there's something in his eyes. I saw him looking at our financial reports when he thought no one was watching. Bawat salita ay isang patak ng lason sa puso ni Aurora. Ang huling mga pahina ay halos hindi na mabasa dahil sa mga tuyong patak ng luha. January 15. I think they're working together. The money Celestina borrowed. I traced it. It went to a shell corporation and then to a private bank account. An account under Sebastian Montenegro's name. Oh my God! My daughter. Aurora is in love with him. How do I tell her? Napatakip si Aurora sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Nararamdaman niya ang sakit, ang takot ng kanyang ina. At pagkatapos, ang pinakahuling entry. Isinulat ng nanginginig. Ang tinta ay kumalat. January 28. Nag-usap kami ni Dory. May lason sa tsaa. Alam ko na. Kailangan kong itago ang lahat ng ito. Sinabi ko kay Dory na itago ang resulta ng aking... Ang pangungusap ay hindi natapos. Ang sumunod na pahina ay blanko. Ang blankong pahina sa dulo ng diary ay mas nakakatakot kaysa sa anumang salita. Iyon ang katahimikan pagkatapos ng isang sigaw. Ang huling hininga. Niyakap ni Aurora ang diary na parang ito ang kanyang ina. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
mainit at mapait. Hindi na ito simpleng duda. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang kanyang tita Celestina, ang kanyang Sebas. Sila ang dahilan. Kinabukasan ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit para kay Aurora, ang mundo ay nawalan na ng kulay. Nag-text siya kay Belle. Aurora, kailangan nating magkita. Ngayon na. Dalhin mo si Tita Dory. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong kapilya sa Quiapo. Ang amoy ng mga natunaw na kandila at ang dim na ilaw ay nagbigay ng bigat sa kanilang pag-uusap. Nandoon si Belle at kasama niya si Tita Dory. Ang matandang babae ay nanginginig sa takot. Ang mga mata ay laging tila may hinahanap sa paligid. Tita Dory, ayaw po niyang sumama. Pinilit ko lang. Bulong ni Belle kay Aurora. Umupo si Aurora sa tabi ng matanda. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang niyang inilapag sa bangko sa pagitan nila ang itim na diary. Nakita ni Tita Dory ang diary. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Kilala niya ito. Binasa ko na po ang lahat, Tita Dory, sabi ni Aurora sa mahinang boses, ngunit may diin. Binasa ko po ang tungkol sa pera at ang tungkol sa tsa. Yumuko si Tita Dory. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang umalog. Ang mga hikbi na matagal na niyang itinatago ay kumawala na. Patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ako, sabi niya sa pagitan ng mga pag-iyak. Natakot ako. Pinagbantaan nila ako. Sino po? Tanong ni Aurora, kahit alam na niya ang sagot. Si Ma'am Celestina at si Sir Sebas. Sinabi nila na kung magsusumbong ako, idadamay nila ang pamilya ko sa probinsya. Hinawakan ni Aurora ang kamay ng matanda. Malamig ito at nanginginig. Kailangan ko pong malaman ang lahat, Tita Dory, para kay Mami. Please. Huminga ng malalim si Tita Dory at nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya kung paano napansin ng ina ni Aurora na palagi siyang nakakaramdam ng pagkahilo at panghihina tuwing iinumin ng special herbal tea na bigay ni Celestina. Ikinuwento niya kung paano ito nagduda at palihim na nagpakuha ng sample at ipinasuri sa isang maliit na laboratorio. Noong araw na kinuha ko ang resulta, doon ko nalaman, sabi ni Tita Dory, ang boses ay basag. May lason daw, hindi nakamamatay agad-agad, pero kung araw-araw iinumin, unti-unting sisirain ang puso mo. Iyon ang sabi sa report. Ikinuwento niya kung paano binalak ng ina ni Aurora na kausapin ang mga pulis kinabukasan. Ngunit huli na ang lahat. Nang araw na yon, isinabay siya ni Sebas sa kotse nito. Sinabing may sorpresa raw para sa kanya. Iyon na ang huling beses na nakita nila itong buhay. Bago siya umalis, ibinigay niya sa akin ang resulta. Patuloy ni Tita Dory. Ang sabi niya, Dory, itago mo ito. Ano man ang mangyari sa akin, itago mo ito. At pagkatapos, nabalitaan na lang namin na aksidente daw ang sasakyan. Mula sa kanyang lumang bayong, may dinukot si Tita Dory, isang luma at naninilaw na brown envelope. Nanginginig niyang iniabot ito kay Aurora. Binuksan ito ni Aurora. Sa loob, ang official lab report. Nakasulat doon ang pangalan ng isang hindi kilalang kemikal at sa tabi nito ang mga salitang slow-acting cardiotoxin. Hindi ito aksidente. Isa itong planadong pagpatay. Ang lason para pahinain ang kanyang puso at ang aksidente para tapusin ang lahat. Perpekto. Walang bakas. Napatayo si Belle. Ang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Ang mga demonyo, kailangan nating pumunta sa pulis. Ngunit umiling si Aurora. Tinitigan niya ang lab report, pagkatapos ay ang diary. Ang kanyang mga luha ay tumigil na. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Hindi, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon. Isang kalmadong nakakatakot.
Kung pulis ang pupuntahan natin, magagawa nila ng paraan. May pera sila. May impluensya. Tumingin siya kay Belle. May mas maganda akong plano. Isang plano kung saan hindi sila makakatakas. Napatingin si Belle sa kapatid. Ang Aurora na nakikita niya ngayon ay hindi na ang mahinang prinsesa na umiiyak sa kanyang karinderya. Ang nasa harap niya ay isang babaeng handang makipaglaban. May kilala akong mekaniko, sabi ni Belle. Naunawaan na ang ibig sabihin ni Aurora. Dating nagtrabaho para sa pamilya ni Sebas. Baka may alam siya tungkol sa preno ng sasakyan na yon. Tumango si Aurora. Hanapin mo siya. Kailangan natin ng lahat ng piraso at pagkatapos, maghahanda na tayo para sa kasal. Ang mga linggo bago ang kasal ay naging isang entablado para sa pinakamahusay na pagganap sa buhay ni Aurora. Kung mayroon mang Oscar para sa pagpapanggap, siya na siguro ang mananalo. Sa umaga, siya ang masayang nobya kasama si Celestina na pumipili ng mga kulay para sa tablecloth. Ay, ang ganda po niyan, tita. Perfect po sa kulay ng mga bulaklak. Sa tanghali, siya ang mapagmahal na fiancé. Sinusuklian ng matamis na halik ang bawat yakap ni Sebas. Excited na ako, mahal. Ilang araw na lang, magiging Mrs. Montenegro na ako. Sa gabi, siya ang masunuring anak-anakan, nakikinig sa mga payo ni Celestina tungkol sa buhay may asawa. Opo, tita. Tatandaan ko po lahat ng sinabi ninyo. Ngunit sa hating gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na at ang mga anino ay humahaba, isa siyang ibang babae. Sa liwanag ng kanyang sikretong telepono, siya ay isang general na nagpaplano ng kanyang giyera. Belle, nakausap ko na yung mekaniko. Umamin siya. Aurora, sigurado? Belle, oo. Malaki ang utang niya sa sugal noon. Binayaran siya ni Sebas para luwagan ang brake fluid line ng kotse. Hindi sira, pero hindi kakapit agad. Kung mabilis ang takbo sa highway, alam mo na, Aurora, nasaan siya ngayon? Belle, tinago ko muna. Pumayag siyang tumestigo, basta siguraduhin nating protektado siya. Hawak na nila ang lahat. Ang diary, ang lab report, ang testimonya ng mekaniko, ang mga bank record na nakuha ni Belle sa tulong ng kanyang mga koneksyon. Ang mga piraso ng puzzle ay kumpleto na. Isang araw, dinala siya ni Celestina sa isang sikat na designer para sa huling fitting ng kanyang wedding gown. Habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, napapalibutan ng puting seda at puntas, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay maganda. Payapa ang mukha, ngumingiti. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na pareho. Wala na ang kislap ng inosente at masayang pag-ibig. Ang naroon ay isang malalim at malamig na determinasyon. Perfect, iha. Para kang isang anghel, sabi ni Celestina, nakatayo sa likod niya. Ang mga mata ay nangingilid sa pekeng luha ng kaligayahan. Ngumiti si Aurora sa refleksyon ni Celestina. Salamat po sa lahat, tita. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Ang bawat salita ay isang patalim na itinatago niya para sa tamang panahon. Hindi niya dinala ang mga ebidensya sa pulis. Alam niyang tama. Siya. Isang salita lang mula sa mga abogado ng mga Montenegro at luwalhati. At ang lahat ng ito ay maaaring maibaon sa limot. Ang testimonya ay maaaring bawiin. Ang ebidensya ay maaaring mawala. Hindi. Ang hustisya na gusto niya ay hindi mangyayari sa loob ng isang korte. Mangyayari ito sa lugar kung saan ang karangalan at reputasyon ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Ang kanyang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagamitin niya ang kanilang pinakamalaking sandata, ang kanilang pagmamahal sa imahe, sa pagpapakitang tao, sa kanilang posisyon sa lipunan, laban sa kanila. Gabi bago ang kasal, tahimik ang buong bahay. Si Sebas ay nasa bachelor party nito. Si Celestina ay maagang natulog. Nag-iisa si Aurora sa kanyang beranda. Ang parehong beranda
kung saan dati nagdarasal ang kanyang ina. Tumingin siya sa kalangitan na puno ng bituin. Walang buwan. Kinuha niya ang kanyang sikretong telepono at tinawagan si Belle. "Handa na ba ang lahat?" tanong ni Aurora. "Handa na," sagot ni Belle sa kabilang linya. "Nakaabang na sila. Isang tawag mo lang bukas. Papasok sila." "Salamat, Belle, sa lahat." "Ano ka ba? Magkapatid tayo." Pagkatapos ng tawag, nanatili si Aurora sa labas. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kwintas na rosaryo ng kanyang ina na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa art studio. Hindi na siya ang prinsesang naghihintay na iligtas. Siya na ang bagyo. At bukas, babaguhin niya ang lahat. Tumingin siya sa madilim na hardin sa ibaba, sa lugar kung saan madalas umupo ang kanyang ina. At sa katahimikan ng gabi, bumulong siya. "Bukas, Nay. Bukas, magkakaroon ng hustisya." Ang araw ng kasal ay dumating na may perpektong sikat ng araw at banayad na simoy ng hangin. Isang araw na tila kinuha mula sa isang fairy tale. Sa loob ng isang suite sa Manila Hotel, kung saan nag-aayos si Aurora, ang kapaligiran ay puno ng amoy ng hairspray at mamahaling pabango. Ang makeup artist ay abala sa paglalagay ng huling hininga ng kolorete sa kanyang mga labi. Ang mga abay ay nagtatawanan habang isinusuot ang kanilang mga bestida. Sa gitna ng lahat ng ito, si Aurora ay isang isla ng katahimikan. "You're the most beautiful bride I've ever seen," sabi ng isa sa kanyang mga pinsan. Ngumiti lang si Aurora, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang dumating si Celestina, suot ang isang eleganteng royal blue na gown. Ang lahat ay tumahimik. Lumapit ito kay Aurora. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. "Anak, you look breathtaking," sabi nito. Inaayos ang belo ni Aurora. "Your mother would have been so proud." Sa pagbanggit ng kanyang ina, isang kislap ng apoy ang dumaan sa mga mata ni Aurora, ngunit mabilis niya itong itinago. "Salamat po, tita. Salamat po sa lahat." Ang biyahe papuntang San Agustin Church ay parang isang panaginip. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ng bridal car ay malabo. Ang tanging malinaw sa isip ni Aurora ay ang mga salitang nakasulat sa diary ng kanyang ina. Ang mukha ni Tita Dory habang umiiyak. Ang imahe ng isang brake line na unti-unting niluluwagan. Nang huminto ang sasakyan, sa tapat ng malaking pinto ng simbahan, huminga siya ng malalim. This is it. Ang tunog ng organo ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan nang bumukas ang mga pinto. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga bisita, mga politiko, mga business tycoon, ang alta sosyedad ng Maynila ay nakatingin lahat, bumubulong kung gaano siya kaganda. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Sebas. Ang kanyang puting tuksido ay nagpatingkad sa kanyang kakisigan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay puno ng tagumpay. Para sa kanya, ito na ang katapusan ng kanyang mahabang plano. Ang pag-aari sa pangalan ng luwalhati, sa wakas, ay mapupunta na sa kanya. Habang dahan-dahang naglalakad si Aurora, ang bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pag-alala. Ang unang hakbang ay para sa mga kasinungalingan. Ang ikalawa ay para sa ninakaw na pera. Ang ikatlo ay para sa lason sa tsaa. Ang ikaapat ay para sa brake fluid. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa katarungan. Nang makarating siya sa altar, marahang kinuha ni Sebas ang kanyang kamay at hinalikan ito. "You're shaking," bulong nito. "Don't be nervous. I'm here." Tumingin si Aurora sa mga mata ni Sebas, ang parehong mga mata na minsan niyang minahal ng buong puso. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay kasakiman. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang isang ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang kanyang atensyon
ay nasa 2 tao lamang, kay Sebas sa kanyang tabi at kay Celestina na nakaupo sa unang hilera. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Ang katahimikan bago ang bagyo. Nang oras na para sa pagpapalitan ng singsing, kinuha ni Sebas ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay mainit at matatag, ngunit habang isinusuot nito ang gintong singsing sa kanyang daliri, naramdaman ni Aurora ang isang matinding ginaw. Napansin ni Sebas ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Nginitian niya ito. Isang ngiti na puno ng pag-unawa, ngunit mabilis itong binawi ni Aurora at pinalitan ng sarili niyang nangiti. Isang nangiting matamis, ngunit may babala. At pagkatapos, dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat, ang pagbigkas ng mga panunumpa. Maari na kayong magbigay ng inyong panunumpa sa isa't isa, sabi ng pari. Nakangiti. Kinuha ni Sebas ang mikropono. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Aurora. Ang boses ay puno ng sinseridad na kaya niyang bilhin ng pera. Aurora, my love. Simula niya. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, ipinapangako ko, nagsimula siyang magsalita ng mga pangakong kasing ganda ng mga kasinungalingan niya. Ang bawat salita ni Sebas ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, bumabalot sa bawat sulok na parang isang matamis na himig. Nagsalita siya tungkol sa walang hanggang pag-ibig, sa pag-aalaga, sa katapatan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Aurora. Puno ng pagsinta na kayang linlangin ang kahit sino. Lahat ng bisita ay nakikinig, napapangiti. Ang ilan ay palihim na nagpupunas ng iyong luha. Isa itong perpektong sandali. Nang matapos si Sebas, ibinigay ng pari ang mikropono kay Aurora. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa simbahan. Ang lahat ay naghihintay. Huminga ng malalim si Aurora. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig din ng diretso kay Sebas. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay may kakaibang hiwaga. Sebastian, nagsimula siya. Ang kanyang boses, malinaw at matatag, ay mas malakas kaysa sa inaasahan ng lahat. Sumusumpa ako. Nagkaroon ng isang maikling paghinto. Tumingin siya sa mga mata ni Sebas, na hinding-hindi ko malilimutan ang araw na binili mo ang iyong kondo sa Makati, gamit ang perang nawala sa kumpanya ni Mommy. Isang kolektibong paghinga ang naririnig mula sa mga bisita. Ang mga ngiti ay unti-unting naglaho sa kanilang mga mukha. Si Sebas ay natigilan, ang kanyang perpektong ngiti ay nagyelo. Maging ang pari ay nagtaka. Hindi huminto si Aurora. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at matamis, na lalong nagbigay ng kilabot sa kanyang mga salita. Sumusumpa ako na laging aalalahanin ang special herbal tea na ibinibigay ni Tita Celestina kay Mommy araw-araw. Ang tsaa na may kasamang slow-acting cardiotoxin, ayon sa laboratory report na itinago ni Tita Dory. Sa unang hilera, napatayo si Celestina. Aurora, anong kalokohan ito? Ngunit hindi siya pinansin ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay para lamang kay Sebas. Sumusumpa ako, mahal, patuloy niya, na magiging tapat sa'yo, kasing tapat ng pagiging tapat mo sa plano ninyo. Ang planong pahinain ang puso ni Mommy, at pagkatapos ay siguraduhing hindi kakapit ang preno ng kanyang sasakyan sa gitna ng highway. Ang bawat salita ay parang isang bomba na sumasabog sa katahimikan. Ang mga bulungan ay naging malakas na ugong. Ang mga kamera ng media na naroon para kumuha ng larawan ng isang masayang kasal ay nakatutok na ngayon sa isang eskandalong nabubuo. Si Sebas ay namumutla. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Aurora, stop it. You're not well. Hindi pa ako tapos sa aking panunumpa, Sebastian, sabi ni Aurora
Ang boses ay may bahid na ng yelo. Nariyan si Mang Cardo, ang mekanikong binayaran mo, handang tumestigo. Nariyan ang mga bank record at nariyan ang diary ni Mommy. Itinaas niya ang kanyang malayang kamay at may isinenyas sa kanyang pinsan na nasa gilid. Iniabot sa kanya ang isang itim na leather-bound na diary. Itinaas ito ni Aurora para makita ng lahat. At higit sa lahat, sabi niya, ibinalik ang tingin kay Sebas na ngayon ay nanginginig na. Sumusumpa ako na mamahalin kita hanggang sa huling araw ng iyong kalayaan. Binitawan niya ang mikropono. Ang malakas na thud nito sa sahig ay ang tanging tunog na narinig. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga bisita, sa mga kamera, at kay Celestina na ngayon ay hindi na makapagsalita sa gulat at takot. Huminga siya ng malalim at nagtanong sa isang tinig na puno ng sakit at tagumpay. Ngayon, sumusumpa ka ba, Sebastian? Tanong niya. Ang huling salita ay isang hamon. Sumusumpa ka ba na mamahalin mo ako? Tulad ng pagmamahal ninyo ni Tita Celestina sa kapangyarihan at sa pera ni Mommy? Walang makapagsalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang pagkataranta sa mga mata ni Sebas, ang mga nanginginig niyang labi na walang masabi, ang pagbagsak ni Celestina pabalik sa kanyang upuan. Iyon ang kanyang sagot. Iyon ang kanyang pag-amin sa harap ng Diyos at ng buong mundo. Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng simbahan ay bumukas. Ngunit hindi mga huling bisita ang pumasok. Mga pulis, nakauniporme. Tahimik at may determinasyon silang naglakad sa aisle, patungo sa altar na naging isang korte. Ang pagpasok ng mga pulis ay bumasag sa pagkakatigagal ng lahat. Ang ugong ng mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulat. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash, kinukuhanan ang bawat anggulo ng isang kasalan na naging isang crime scene. Nilapitan ng 2 pulis si Sebas, na nakatayo pa ring parang isang estatwa sa altar. Ang muka ay blanko. Sa hindi makapaniwalang pagkasuklam, binasa nila sa kanya ang kanyang mga karapatan. Ang bawat salita. Karapatang manahimik. Anumang sasabihin ay maaaring gamitin laban sa inyo ay isang martilyo na gumigiba sa pundasyon ng kanyang huwad na mundo. Samantala, nilapitan ng iba pang mga pulis si Doña Celestina sa kanyang upuan. Hindi na siya nanlaban. Ang babaeng dating puno ng kapangyarihan at pagmamataas ay isa na lamang matandang babae na biglang humina. Ang mukha ay nababalot ng kahihiyan. Ang pinakamatinding parusa sa kanilang mundo, ang hiya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, walang sino man ang nakapansin kay Aurora. Dahan-dahan siyang bumaba sa altar. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay sumasayad sa maruming sahig. Ang kanyang perpektong ayos ay nagsisimula ng magulo. Ngunit hindi niya ito ininda. Sa may pintuan ng simbahan, naghihintay si Belle. Walang salitang namagitan sa kanila. Isang tingin lang ay sapat na. Habang inaalalayan ng mga pulis palabas sina Sebas at Celestina, dumaan sila malapit kay Aurora. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ang kay Sebas ay puno ng galit na hindi maisatinig. Ang kay Celestina ay puno ng pagsusumamo at pagkalito. Walang emosyon na ipinakita si Aurora. Tinalikuran niya sila. Magkahawak kamay silang lumabas ng simbahan ni Belle. Iniwan ng kaguluhan, ang mga tanong ng media, ang mga matang mapanghusga. Sinalubong sila ng liwanag ng araw. Isang liwanag na ngayon ay may ibang kahulugan na. Hindi sila sumakay sa bridal car. Naglakad lang sila. Palayo. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada sa Intramuros, ang mga turista at mga kalesa ay dumadaan na parang walang nangyari. Para sa mundo, isa lang itong ordinaryong araw. Pero para kay Aurora, ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Hindi siya umiyak, hindi rin siya tumawa. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan, ang bigat ng pag-ibig, ng kasinungalingan,
ng paghihiganti ay unti-unting nawawala. Huminto sila sa isang pader na bato na tanawang kalangitan. Doon, tumingala siya. Dinaman niya ang hangin sa kanyang mukha at huminga siya ng malalim. Isang hininga na malinis, isang hininga na walang takot, isang hininga na puno ng kalayaan. Ito ang unang hininga ng kanyang kalayaan. Napansin ni Belle ang panginginig ng kanyang mga balikat dahil sa manipis na tela ng kanyang bestida. Tahimik na hinubad ni Belle ang kanyang itim na blazer at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Aurora. Ang itim na blazer sa ibabaw ng puting wedding gown, isang simbolo ng proteksyon, isang simbolo ng pagtatapos at ng isang bagong simula. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Aurora. Ang boses ay mahina. Ngumiti si Belle. Isang tunay na ngiti. "Kahit saan. Umpisahan natin sa isang mangkok ng mainit na mami." Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti rin ang sumilay sa mga labi ni Aurora. Ilang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa The Wedding of the Year That Wasn't ay unti-unting humupa. Sina Sebas at Celestina ay nahaharap sa isang mahabang laban sa korte na hindi na nila kayang takasan. Isang hapon, sa isang medyo magulong kalye sa Quezon City, nakatayo si Aurora sa harap ng isang luma at medyo sira-sirang two-story building. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang susi. Hindi isang susi mula sa nakaraan, kundi isang susi para sa hinaharap. Sa tabi niya, nakatayo si Belle, may hawak na ledger book. Tumingala si Aurora. Isang bagong tarp na may malalaking letra ang nakasabit sa gusali. Nakasulat dito, Lualhati Art Space for Women. Isang taon ang lumipas. Ang Lualhati Art Space for Women ay hindi isang tahimik na gallery. Ito ay isang lugar na puno ng buhay. Ang amoy ng wet paint ay humahalo sa amoy ng bagong timplang kape. Ang mahinang tunog ng musika ay sinasabayan ng tawanan at kwentuhan ng mga kababaihan, mga estudyante, mga ina, mga lola, na natagpuan ang kanilang santuaryo sa loob ng 4 na sulok nito. Sa gitna ng lahat, nandoon si Aurora. Naka-apron na may mga mantsa ng pintura. Tinutulungan niya ang isang matandang babae na ihalo ang tamang kulay ng asul para sa kanyang painting ng karagatan. "Ganyan po, inay," sabi ni Aurora nang may ngiti. "Konting puti pa po para makuha yung kulay ng alon." Wala na ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang liwanag na nagmumula sa pagkakaroon ng layunin. Dito, sa pagtulong sa ibang mga babae na ipinta ang kanilang mga kwento, unti-unti niyang binubuo muli ang sarili niya. Si Belle naman, na dating mailap at puno ng galit sa mundo, ang siyang namamahala sa finances ng art space. Madalas siyang nakasimangot habang tinitingnan ang mga resibo, pero isang sulyap lang sa mga masayang mukha sa paligid niya. Isang maliit na ngiti ang sumusulpot sa kanyang mga labi. Ang pader, sa pagitan ng magkapatid, ay tuluyan ng gumuho na palitan ng isang pundasyong binuo ng tiwala at pagmamahal. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Aurora. Mula ito sa Bureau of Corrections, sulat kamay ni Celestina. Umupo si Aurora sa isang bintana kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Nanginginig pa rin ng kaunti ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ang sulat ay puno ng pagsisisi. Humihingi ito ng tawad. Isang mahabang litanya ng patawarin mo ako. Matagal na tinitigan ni Aurora ang papel. Inalala niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa kanyang pagtataka, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ang bigat. Hindi niya sinagot ang sulat. Dahan-dahan niya itong tiniklop at itinago sa isang kahon kasama ng mga lumang alaala. Lumapit sa kanya si Belle. "Anong sabi?" Tumingin si Aurora sa papalubog na araw. Humingi siya ng tawad. "At?" tanong ni Belle. "Pinatawad mo?" Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora. Isang ngiting totoo.
Isang ngiting malaya. Matagal ko na silang pinatawad. Sagot niya. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Hindi mo kayang magpinta ng bagong larawan kung hawak mo pa rin ang galit ng nakaraan. Nang gabing iyon, bago matulog, kinuha ni Aurora ang rosaryo ng kanyang ina. Hinawakan niya ito, hindi na bilang isang paalala ng isang madilim na sikreto, kundi bilang isang simbolo ng katotohanan na nagpalaya sa kanya. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay mapait at masakit. Ngunit sa dulo nito, pagkatapos ng bagyo, laging may kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi ang paglimot sa sakit. Ito ay ang pagtanggap na ang mga sugat ay parte na ng iyong pagkatao. At sa kabila ng mga ito, pinipili mo pa ring mabuhay, magpinta at umibig muli. At para kay Aurora Luwalhati, iyon ang pinakamahalagang aral sa lahat.